Sina Roy at Jasmine ay 2 buwan ng magkasintahan subalit inililihim nila iyon sa kanilang pamilya, dahil natatakot sila na baka tumutol ang mga iyon sa kanilang pag-iibigan. First time ni Jasmine ang magkaroon ng boyfriend, at masaya naman ito dahil gwapo ang kanyang naging kasintahan. Tuwing walang trabaho si Jasmine o kaya ay walang ibang pinagkakaabalahan, ay lumalabas sila ni Roy upang mag-date at si Roy ang palaging gumagastos para sa kanila. Sa tuwing lalabas sila, ay gumagawa lamang ng palusot si Jasmine upang payagan siya ng kanyang ina na makalabas ng bahay. Mayaman ang pamilya ni Roy, samantalang si Jasmine naman ay mula sa mahirap na pamilya. Paglalako lamang ng kakaninang hanap buhay ng kanyang ina, samantalang si Jasmine ay nagtatrabaho bilang isang dishwasher sa isang karinderya. Dahil sa halos parati silang magkasama, minsan ay hindi nila mapigilan ang bugzo ng kanilang mga damdamin, at mayroong nangyayari sa kanilang dalawa. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nakaramdam ng hilo at pagsusuka si Jasmine. Nang sinubukan nitong gumamit ng pregnancy test ay positive ito. OMG! Buntis ako. Wika nito sa kanyang sarili, na para bang hindi nito nagustuhan ang nalaman. Inilihim ni Jasmine ang kanyang sitwasyon sa kanyang ina, dahil alam nito na magagalit iyon sa kanya. Mahirap lang kasi ang buhay nila, at dahil roon ay hindi na rin siya nakapag-aral ng kolehiyo. Isang araw, habang kumakain sila ni Roy sa isang restaurant, napansin ng lalaki na tila matamlay si Jasmine. Wala itong imik, at panay lang ang kain. Jasmine, bakit ang tahimik mo ngayon? Tanong ni Roy. Napatigil naman sa pagkain ang babae, at buntong hininga lang ang naitugon. Jasmine, alam ko na may problema ka, hindi ka naman dating ganyan kapag magkasama tayo. Inilapag ni Roy ang hawak na kutsara sa plato, at inilapit nito ang bibig sa tenga ni Jasmine. Mag-check-in tayo mamaya at aalisin ko yung lungkot mo game. May pang-aakit na bulong nito sa dalaga. Alam na ni Jasmine ang ibig nitong sabihin. Subalit imbis na matuwa, ay nainis lang ito. Hey sis, ganyan na naman ang gagawin natin. Hindi ka ba nagsasawa? Inis na wika sagot nito. Bakit? Sawa ka na ba? Ayaw mo na ba sa akin? O may iba ka na? Sunod-sunod na tanong ni Roy. Hindi sa ganon, matamlay na tugon ng dalaga. Hey sis, mahal mo ba talaga ako Roy? Pagpapatuloy pa si Jasmine. Aba oo naman, sagot ni Roy. Ano kaya kung sabihin na natin sa mga magulang natin na may relasyon tayo at hindi yung palagi tayo nagtatago at tumatakas para lang magkasama? Hindi pa pwede, alam mo namang istrikto rin ang parents ko at baka paghiwalayin tayo dahil. Naputol ang pagsasalita nito, dahil biglang nagsalita si Jasmine. Dahil ano? Dahil mahirap lang kami, at nahihiya kang iharap ako sa magulang mo. Kumprantang wika ng dalaga, hindi sa ganun Jasmine. Alam mo naman na mahal kita saka bakit ka ba nagkakaganyan at gusto mo nang ipakilala na kita sa parents ko? Roy kasi buntis ako. Nang marinig ni Roy ang sinabi ni Jasmine, ay bigla itong nabilawkan sa kinakain at dali-daling uminom ng tubig. Ano? Buntis ka? Teka, kailan pa? Pautol-utol na wika ni Roy. Halos 1 linggo na akong parating nahihilo at nagsusuka hanggang sa naisip kong bumili at gumamit ng pregnancy test kit. Teka, dala ko pala yun, sandali at kukunin ko. Nang makita ni Roy ang pregnancy test kit ni Jasmine na merong 2 guhit sa gitna, ay nagiba ang ekspresyon ng mukha nito, na para bang hindi nagustuhan ang nakita. Buntis ka nga, oo Roy, at magiging tatay ka na, kaya sana malaman na ng mga magulang natin ang bagay na ito at magpakasal na tayo. Pangungumbinsi ni Jasmine. Sige pero Jasmine, pwede bang bigyan mo ako ng kaunting panahon para makapag-ipon ng lakas ng loob na sabihin ang mga ito sa parents ko? Oo naman, tugon ng dalaga. Magmula sa araw na iyon, unti-unti nang naging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Roy, hanggang sa dumating ang araw, na hindi na nga ito nagpakita pa sa kanya. Hindi na rin ito nag-text o nag-chat sa kanya, kahit pa nakailang message na si Jasmine rito. Hinanap nito ang lalaki sa mga lugar na madalas nilang puntahan noon, subalit wala siyang Roy na nakita. Gusto man sana nitong puntahan ang bahay ng lalaki, ngunit kahit kailan ay hindi pa sinabi ng lalaki kung saan siya nakatira. Nakaramdam ng labis na lungkot si Jasmine, dahil bigla na lamang siyang iniwan ng taong inakala niyang makakasama habang buhay.
Inisip nito na marahil ay hindi talaga siya kayang panindigan ng lalaki, kung kaya ay iniwan siya nito. Labis na lamang ang pagsisisi ng dalaga, dahil ibinigay niya ang lahat sa lalaking iyon. Imbis na magmukmak, pinili na lamang nitong magpatuloy sa buhay at pilit nagtatrabaho. Kahit na madalas ay sama-sama ang kanyang pakiramdam dahil sa kanyang pagdadalang tao. Halos 2 linggo na ang lumipas mula nang hindi nagpakita si Roy, at sa hindi inaasahan ay nakita ito ni Jasmine sa isang parke, na merong kasamang ibang babae. Nilapitan niya ang dalawang iyon, at nagalit ito kay Roy. Walang hiya ka Roy, pagkatapos mo akong buntisin, bigla-bigla mo na lang akong iiwan tapos ngayon may iba ka na. Galit na wika ni Jasmine, habang umiiyak. Pagdakay bigla nitong hinawakan ng mahigpit ang isang braso ni Jasmine at hinayla palayo sa kasama nito, upang hindi sila marinig ng babae. Ano ba nasasaktan ako? Binitawan siya ni Roy. Hindi ako naniniwalang ako ang nakabuntis sa'yo. Baka sa ibang lalaki mo yan. Ibang lalaki. Roy, alam mong ikaw lang ang lalaking minahal ko. Huwag kang gumawa ng palusot para takasan ang responsibilidad mo. Ikaw ang ama nitong dinadala ko. Umiiyak na wika nito. Kahit anong sabihin mo, hinding-hindi ko yan paninindigan, hindi ko anak yan kaya tigilan mo na ako, pagkakaila na sagot ni Roy, saka iniwan si Jasmine. Lumapit ito sa bago niyang babae, at hinalikan sa labi upang ipakita kay Jasmine na hindi na siya ang gusto nito. Babe, sino ang babaeng iyon? Tanong ng bagong babae ni Roy. Wala lang yun babe, napagkamalan yata ako na ako yung nakabuntis sa kanya ni hindi ko nga yun kilala Pagdadahilan nito, ganun ba? Okay. Hindi nila inaasahan, hinabol pa sila ni Jasmine na Noy umiiyak, at hinayla ang isang kamay ni Roy, gamit ang dalawa nitong kamay. Roy please, huwag mo akong iiwan, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay namin kaya please tulungan mo ako. Pagmamakaawa nito sa lalaki. Binawi naman ni Roy ang kanyang kamay mula kay Jasmine, at walang ano-ano'y itinulak ito, na siyang naging dahilan upang mapasalampak iyon sa lupa. Tigilan mo nga akong babae ka hindi kita kilala. Pasigaw na wika nito, saka sila naglakad papalayo. Umiiyak si Jasmine habang naglalakad, papaalis ng parke. Labis itong nasaktan sa ginawa ni Roy, at hindi nito alam kung ano ang dapat na gawin. Maya-maya ay bigla na lamang itong nakaramdam ng pagkahilo, at nabangga nito ang isang matandang lalaki na nasa edad 80, madungis at punit-punit ang damit, naabala sa pamamalimos habang nagkumakanta, at tumutugtog gamit ang lumang-luma niyang gitara. Napatigil sa ginagawa ang matandang iyon, at nang mapansing tila masama ang pakiramdam ng babae, ay inaya niya itong maupo na muna sa isang tabi. Iha, ayos ka lang ba? Tanong ng matandang lalaki kay Jasmine. Nahihilo po ako lolo, nang hihinang wika nito. Heto uminom ka muna ng tubig, makakatulong yan sa iyo, huwag kang mag-alala, malinis yan at hindi ko pa nabubuksan. Salamat po. Nang medyo bumabalik na sa normal ang pakiramdam ni Jasmine, tinanong siya ng matanda. Bakit parang namumugto yata ang mga mata mo iha? Umiyak po kasi ako kanina kasi. At muli na namang pamatak ang kanyang mga luha, kasi po, nagmahal po ako ng maling tao. At ang masaklap, noong mabuntis niya ako ay sa kanya ako iniwan at ipinagpalit sa iba. Umiiyak na kwento nito sa matanda. Sock.tsk.tsk, Jesus, alam na ba yan ng mga magulang mo? Hindi pa po at hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay mama. Siguradong magagalit ang magulang mo iha oras na malaman ang nangyari sa'yo, wika ng matanda. Pero wala kang ibang pagpipilian kundi sabihin ang totoo sa kanila, dahil sila lamang ang tanging makakatulong sa'yo sa suliraning kinakaharap mo. Pagpapatuloy pa nito, parang hindi ko po kayang sabihin kay mama ang nangyayari sa'kin, baka palayasin niya ako kapag nalaman niyang buntis ako. Normal lang na magalit sila iha, pero walang magulang na kayang tiisin ang anak pero ang anak, kayang pabayaan ang magulang. Ilang sandali pa ang lumipas, nagpaalam na ito sa matanda upang umuwi na ng bahay. Lumipas ang mga araw, napansin ng ina ni Jasmine ang madalas nitong pagsusuka, at pagkahilo. Habang sila ay kumakain ng agahan, kinausap siya ni Merle, nanay ni Jasmine. Anak, umamin ka nga sa akin. Bakit napapadalas na yata ang pagsusuka mo? Buntis ka ba? Napatigil naman sa pagkain si Jasmine, at nanatiling tahimik.
At sa hindi nito inaasahan, bigla na lamang pamatak ang kanyang mga luha. Bakit hindi ka sumasagot? So totoo nga, buntis ka. Sino ang ama ng batang yan? Galit na tanong ni Merly. Mama, iniwan po ako ng lalaking nakabuntis sakin. Umiiyak na sagot ni Jasmine. Binitawan ni Merly ang hawak nitong kutsara at padubog na tumayo at lumapit sa anak. Ano? Bakit ka nagpabuntis sa taong ni minsan ay hindi mo man lang pinakilala sa akin? Hindi na umimik si Jasmine, at panay lamang ang paghikbi nito. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo, na wag mong ibibigay ang sarili mo sa isang tao, hanggat hindi pa kayo ganap na mag-asawa? Napakasuwail mong anak. Mahirap na nga tayo, hindi ka pa nag-iisip. Galit na wika ni Merly, sabay sinabunutan ng anak. Mama, tama na po. Nasasaktan na po ako. Binitawan naman siya ni Merly, na galit na galit. Maya-maya, bigla na lamang napaupo si Merly, at nagsimula noring umiyak. Anong balak mo ngayon? Alam mo ba na hindi ganun kadali ang magpalaki ng anak lalo na kung halos wala kang makain? Lalo lang tayong maghihirap nito sa ginawa mo, Jasmine. Ma, wag po kayong mag-alala. Sisikapin ko pong mag-ipon ng pera para may panggastos para sa pangangailangan namin sa hinaharap. Nanahimik lang si Merly, habang patuloy na umiiyak. Simula sa araw na iyon, nag-iba ang pakikitungo ni Merly kay Jasmine. Halos hindi niya ito kinikibo, at pinapansin. Batid ni Jasmine na masama pere ng loob ng kanyang ina sa kanya, dahil sa mga nangyari. Labis naman ang pagsisisi nito, dahil nagpadala siya sa tukso, imbis na pagsikap ang mag-ipon upang sana ay muling may pagpatuloy ang pag-aaral. Pangarap niyang makapagtapos ng kolehiyo sa course na elementary education. Subalit, tila malabo nang matupad pa niya iyon dahil ang perang iniipon niya, ay para na sa magiging anak nito. Kahit na mahirap lang ang buhay nila, marunong naman itong magmalasakit ng iba, at tumulong sa abot ng makakaya. Minsan kapag namamalengke si Jasmine, kahit nakabudget na ang pera ay nagbibigay pera nito sa pulubi, kapag may lumapit sa kanya. Isang hapon, pauwi na siya galing sa trabaho nang madaanan nito ang pulubing matandang lalaki, na tumulong sa kanya noon nang mahilaw siya sa may parke. Habang nakaupo sa isang curtain ay umaawit ito sa gilid ng daan, habang tumutugtog ng gitara, at may nakalagay na isang lata sa may harapan nito, na lalagyan ng mga pera. Magandang hapon po, pagbati nito sa matanda, sabay lagay ng 20 pesos sa lata. Salamat iha, wika ng matanda, at sa katuluyang umalis si Jasmine. Hindi pa man gaanong nakakalayo ang babae mula sa pulubi, ang isang lalaking naglalakad sa unahan nito, ay walang kamalay-malay na nahulog ang wallet mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Nang makita iyon ni Jasmine, ay agad na pinulot nito ang wallet sa kahinabol ang lalaki habang tinatawag niya ito. Sir, sandali, yung wallet niyo nahulog. Panipi. Napatigil sa paglalakad ang lalaki, at nilingon si Jasmine. Nang may abot nito ang wallet, ay nagpasalamat sa kanya ang lalaki. Nakita iyon ng matandang pulubi, at bahagyang napangiti ito dahil sa nasaksihan. Napakabait na bata, sana marami pang kabataan na gaya mo, wika nito sa kanyang sarili, saka ipinagpatuloy ang pamamalimos. Lumipas pa ang mga araw, naging maulan ang panahon. Nang palabas na si Jasmine upang magpunta sa carinderia, binuksan nito ang payong na may sira sa isang galame nito. Jesus, kainis naman, lumang-luma na talaga ang payong nato, saka na lang ako bibili ng bago pagkasahod ko. Kinahapunan, habang binabagtas niya ang daan papauwi, bigla na lamang umihip ang malakas na hangin, at lalo pang lumakas ang buhos ng ulan, dahilan upang bumaliktad ang payong nito, at mabali pa ang ilan sa kanyang mga galame. Dali-dali itong humanap ng pansamantalang masisilungan, hanggang sa nakakita siya ng isang waiting shed, at tumakbo siya papunta roon. Hindi nito inaasahan na naroon din pala ang matandang pulubi, na noy nakahiga at nakabaluktot na yakap ang sarili, sa isang nakalatag na curtain, katabi ang gitara, lata, at panay ang ubo nito. Lolo, ayos lang po ba kayo? Tanong nito sa matanda, subalit hindi ito sumagot at ubo lamang ng ubo. Nang hawakan ni Jasmine ang noo ng matandang iyon, nagulat siya dahil napakainit ng matanda. Nako, nilalagnat po kayo, pag-aalalang wika nito. Dahil sa labis na awa nito sa matandang pulubi, naisip niya na iuwi yun sa kanila, upang doon magpagaling.
Nang tumila na ang ulan at umaambon na lang, ay inaya nito ang matanda sa sumama sa kanya. Lolo, kaya niyo po bang maglakad? Pero po, sumama po kayo sa akin sa bahay na po kayo magpagaling. Umubo, hindi na iha, iwan mo na lang ako, rito at kaya ko, ang sarili ko, pagtanggi naman ng matanda. Subalit, kahit na anong pagtanggi nito, sa huli ay sumama na rin siya kay Jasmine dahil ang tutoy hindi na niya halos kaya ang lamig. Pagkarating nila sa bahay, pinahiga nito ang matanda sa kanyang sariling higaan, at pinahiram ng isang pares ng damit ng kanyang yumaong tatay. Pinunasan ni Jasmine ang madungis na mukha ng matanda, pinakain niya ito ng bagong lutong pagkain, at pinainom ng gamot para sa lagnat. Matapos niya iyong asikasuhin at nakatulog na ito, dumiretso naman siya sa kusina upang maghugas ng pinagkainan. Maya-maya pa habang naghuhugas siya ng mga pinagkainan, narinig na nito ang pagkatok sa labas ng pintuan ng kanyang ina, na noy katatapos lang magbenta ng kakanin sa palengke. Agad naman niya itong pinapasok sa kanilang bahay, saka nagmano. "Kumusta? Nakaluto ka na ba?" tanong ni Merly, nanay ni Jasmine. "Opo ma, halina po kayo at kumain," wika nito, saka pinaghanda ng makakain ang kanyang ina. Habang kumakain sila ng kayang ina ng hapunan, iniisip nito kung paano niya sasabihin sa kanyang ina, na may pinatuloy siyang ibang tao sa kanila. Maya-maya pa, nakarinig na lang sila ng pag-ubo, na animoy mula sa isang matandang lalaki. Noong una ay hindi ito pinansin ng kanyang ina, subalit nang muli nila iyong narinig, ay napatigil ito sa pagkain. "Teka, bakit parang nanggagaling naman yata dito sa loob ng bahay yung umuubo na yon? Parang hindi na sa kapitbahay." Pagtatakang wika ni Merly. Mama, may sasabihin po sana ako." "Ano yun?" sagot ni Merly. "Mama kasi, hindi na nito na ituloy pa ang sasabihin, nang marinig na naman nila ang pag-ubo na iyon." "Jasmine, may pinapasok ka bang ibang tao dito sa bahay?" "Ha? Mama, wag po sana kayong magagalit ha kesa, may matandang lalaki po akong pinatuloy dito sa bahay." "Ano?" gulat na wika nito, sabay tayo at hinanap yon. "Nasaan ang umuubo na yon?" wika nito, habang hinahanap ang taong sinasabi ni Jasmine. Nang hoiin nito ang kurtina ng pintuan sa kwarto ng anak, nagulat siya nang makita ang isang matandang lalaki na nakahiga sa kama nito, at tulog na tulog. "Jasmine, bakit may matanda dito? Paalisin mo." "Mama, wag po. Kawawa naman po siya, wala siyang tirahan at may sakit po siya." Pag-aawat nito. "Bakit? Sino ba yan ha? Bakit basta ka nalang nagpapatuloy ng tao rito nang hindi natin kilala? Paalisin mo yan." "Mama please, maawa po kayo sa matanda, wala po siyang ibang matutuluyan, kawawa po siyang nagpapalaboy-laboy sa kung saan at naawa po ako sa kanya kaya ko siya dinala rito." Pagpapaliwanag nito. Napabuntong hininga naman si Merly. "Umamin ka nga Jasmine, siya ba ang nakabuntis sa iyo ha? Kaya ba sobra ka kung magmalasakit sa taong yan dahil siya ang tatay ng dinadala mo? Umamin ka." Galit na tanong nito. "Mama, hindi po, maniwala po kayo, gusto ko lang po talaga siyang tulungan." Sagot ni Jasmine, na naiiyak na. "Diyos mer Jasmine, nang gigigil, gusto mong tulungan yan. Nakalimutan mo na bang mahirap na hangga tayo, buntis ka na nga, may idadagdag ka ang alagay na hindi mo naman kaano-ano. Ano na bang nangayayar sa iyong bata ka? Hindi tayo mayaman. Mama, pakiusap po, wag na po kayong magalit. Hindi ba't ito ang nararapat? Ang tumulong tayo sa nangangailangan." Umiling-iling lang si Merly. "Kahit mahirap lang po tayo, pwede naman po tayong makatulong kahit sa maliit na paraan lang, ang matandang tulad niya ay nangangailangan ng tulong, at pagkalinga subalit wala siyang pamilya, at kung walang tutulong sa kanya, kawawa naman po siya, siguro kung tayo ang nasa sitwasyon niya, malamang gusto rin natin ang matulungan dahil gusto pa nating mabuhay, kaya mama, sana pumayag na po kayong ito na muna siya." Pangangatuwiran ni Jasmine. Bumantong hininga lang si Merly, at umalis sa harapan ng anak. Sinundan naman siya ng tingin ni Jasmine at nagsalita. "Maria, please, sige, pero siguraduhin mo lang na aalis din yan kapag maayos na ang kondisyon niya." Nang matutulog na sila, nagpunta si Jasmine sa silid ng kanyang ina, habang may bitbit itong unan.
Maria, pwede po bang makitabi muna ako sa inyo? Jesus, ano pa nga ba, alangan namang tumabi ka doon sa mantandang yun, seryosong wika nito, saka umusog sa higaan. Salamat ma, hashtag. Kinabukasan, naging maayos na rin ang pakiramdam ng matandang lalaki. Nang lumabas ito ng silid, ay suot nitong muli ang kanyang marumi at punit-punit na damit. Saktong tatawagan na sana siya ni Jasmine upang mag-agahan, kung kaya't nagsalubong sila. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Teka, bakit isinuot nyo uli ang damit nyo? Ayos na ako iha, salamat sa pagpapatuloy nyo sa akin dito sa bahay nyo, aalis na ako. Ho, teka, hindi pa po ata kayo masyadong magaling, tara po at kumain muna po tayo ng agahan. Hindi na iha, ayos na ako. Wika ng matanda, habang naglalakad papuntang pintuan palabas. Lolo please po wag muna kayong umalis. Hindi na ako magtatagal pa dito sa bahay niyo iha, masyado nang nakakahiya lalo na sa nanay mo. Narinig ko ang usapan ninyo kagabi at ayaw ko ring makaabala pa sa inyo. Hinaranggan naman siya ni Jasmine, at pinipilit na kumain na muna siya ng agahan. Tanaw ang kusina at hapagkainan, mula sa kinaroroonan nila, at nang makita ni Merly na tila aalis na ang matanda, ay lumapit ito sa kanila at nagsalita. Wag na ho kayong umalis, ito na lang po kayo, mahinahong wika ni Merly. Napatingin naman si Jasmine at ang matanda sa kanya. Wala po kayong ibang matutuluyan hindi po ba, magkakasakit lang rin lang kayo uli kapag nagpalaboy-laboy pa kayo sa lansangan kaya, ito na lang po kayo sa amin. Natuwa naman si Jasmine, nang marinig iyon sa kanyang ina. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo iha? Ayos lang ba talaga sa'yo? Tanong ng matandang lalaki. Tumango lamang si Merly, sa kainayan na silang kumain. Habang sila ay kumakain, nagsalita naman si Merly. Siguro, narinig niyo ang mga sinabi ko kagabi. Patawarin niyo po ako. Hindi ako galit iha, naiintindihan ko kayo at salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito sa bahay niyo. Wala talaga akong ibang matutuluyan. Napangiti lang si Merly, at ipinagpatuloy ang pagkain. Lolo, saan na po ang pamilya niyo at paano kayo naging palaboy? Yusisa ni Jasmine. Uminom muna ng tubig ang matanda, saka nagkwento. May coffee shop kami noon at malakas ang kita, hanggang sa isang araw, namatay ang asawa at anak ko sa car accident. Matagal na panahon akong nagluksa, hanggang sa mapabayaan ko ang maliit naming negosyo at ang sarili ko. Nawalan rin ako ng tirahan, dahil nasunog ito dahil sa nababayaan ko ang niluluto sa kusina. Ang tanging naisalbo ko na lamang na gamit ko ay ang gitara. May mga kamag-anak ako pero, lahat sila ay nasa ibang bansa na. Walang tumulong sa akin na makabangon muli kahit pa mga taong itinuring kong kaibigan. Dahil sa walang naawa sa akin, at natalo ng labis na kalungkutan ang isip ko, naging balaboy na ako hanggang sa tumanda. Paglalahad nito ng kanyang kwento. Natahimik naman ang mag-ina, na parehong mababakas sa kanilang mga mata na napapaiyak na. Ngayon, hindi ko inaasahan na makikilala ko kayo at handa niyo pa pala akong kupkupon dito kahit nahirap din kayo sa buhay. Pagpapatuloy pa nito, mula ngayon, kami na po ang bago niyong pamilya. Wika ni Jasmine.